Si Jacob, nakipagbuno siya sa Diyos kaya pinangalanan siyang Israel. 40 taon na si Isaac nang mapang-asawa niya si Rebekah, anak na dalaga ni Bethuel, isang Arameong taga-Mesopotamia. Si Rebekah ay kapatid ni Laban, isa ring Arameo. Hindi magkaanak si Rebekah, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebekah ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak na siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mangangaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasa'y kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebekah. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani, siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau, at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Kanaan, kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto, manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi, at lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebekah, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebekah, sapagkat ito'y maganda. Hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon, nadungawan minsan ni Abimelech sina Isaac at Rebekah na naglalambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo'y kapatid mo? Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya, tugon ni Isaac. Bakit mo ito ginawa sa amin? Wika ni Abimelech, kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan. At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito. Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya'y naging napakayaman. Naingat sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka.
Kaya't tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Abimelech, "Umalis ka na, Isaac, mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin." Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. Ipinahukay niyang muli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis, ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-Gerar at inangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya't ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na balon ng away, sapagkat sila'y inaway ng mga taga roon. Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar, kaya't tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukohi ng ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya't tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, "Uunlad tayo sa lupaing ito, sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito." Umalis si Isaac at nagpunta sa Beer-sheba. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh, at ang sabi, "Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot, sapagkat sasamahan kita. Pagpapalain kita, at pararamihin ko ang iyong lahi." Alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukohi muli ng balon ang kanyang mga alipin. Dumating si Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Pical na pinuno ng kanyang hukbo. Tinanong siya ni Isaac, "Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't galit ka sa akin at ako'y pinaalis mo sa iyong bayan?" Ito ang sagot nila, "Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos, nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang hindi mo kami pipansalain, sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh." Naghanda si Isaac ng malaking salo-salo at sila'y nagkainan at naginuman. Kinaumagahan, sila'y nagsumpa ang magiging magkaibigan, at saka mapayapang naghiwalay. Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila'y nakahukay na ng tubig. Tinawag niyang balon ng panata, ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay Beer-sheba ang tawag sa lungsod na itinayo roon. 40 taon si Esau nang siya'y mag-asawa, si Judith na anak ng Hitong si Biri ang napangasawa niya. Naging asawa rin niya si Basemat, anak naman ni Elon, isa ring Heteo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sama ng loob ni na Isaac at Rebecca. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita, kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mga huli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau, ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Kaya't ganito ang gawin mo, anak, kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong-gusto niya, at ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay." Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, "Balbon po si Esau, samantalang ako'y hindi. Malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo, susumpain niya ako sa halip na basbasan." Sumagot ang ina, "Hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka, anak, ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing." Kumuha nga si Jacob ng kambing, at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama.
Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahibo'y binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," sabi niya, "sino ka ba?" Tanong nito. "Ako po si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain, bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos." "Napakadali mo naman yatang nakahuli," tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, "Ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. Kay Jacob ang tinig ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob, sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. "Halika anak, at hagkan mo ako," sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ng ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. "Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyu ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan ka nawa ng Diyos, ng hamog buhat sa itaas, upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at katas ng ubas. Hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin. Bilang pinuno, ikaw ay kilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo. Mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila no ang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpalain." Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, "Maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan." "Sino ka ba?" tanong ni Isaac. "Si Esau po, ang inyong panganay," tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, "Kung gayo'y sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain ng ika'y dumating. Binasbasan ko na siya at tataglian niya iyon magpakailanman." Humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagmamakaawa, "Basbasan din po ninyo ako, ama." Ngunit sinabi ni Isaac, "Nilinlang ako ng iyong kapatid kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo." Nagsalita si Esau, "2 beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay, at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin?" "Wala na akong magagawa, anak," sagot ni Isaac. "Siya'y Panginoon mo na ngayon, ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo." Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Esau, "Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako." At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, "Ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan. Pati hamog mula sa langit, ika'y pagkakaitan. Tabak mo ang iyong ikabubuhay. Kapatid mo'y iyong paglilingkuran. Upang kalaya ay iyong makamit, kailangang ikaw ay maghimagsik." Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan, "Pagkamatay ng aking ama, at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob." May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya't ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, "Anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad.
Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid, malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin. Sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau. Kapag hityaring tulad nila ang napangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako. Kaya tinawag ni Isaac si Jacob at matapos basbasan ay pinagbilinan, huwag kang mag-aasawa ng Cananea. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa bayan ng iyong lolo Bethuel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo Laban. Sa iyong pag-aasawa, pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, at naway magkaroon ka ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpalain ka nawa niya, gayon din ang iyong lahi, tulad ng ginawa niya kay Abraham. Mapasa iyo nawa ang lupaing ito na iyong tinitirhan, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia, sa kanyang tiyo Laban na anak ni Bethuel na taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina nina Jacob at Esau. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na pagkatapos basbasan si Jacob ay pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng taga-Canaan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia. Nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Cananea, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Maalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ismael. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi." Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta, at ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala si Yahweh." Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainan at dadamitan, at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong ala-alang ito, at ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkakalob ninyo sa akin." Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito'y may 3 kawan ng mga tupang nagpapahinga, sapagkat doon pinapainom ang mga ito. Ang balon ay may takip na malaking bato, at binubuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinipong kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Tanong niyang muli. "Oo," sagot naman nila. "Kumusta na siya?" Tanong pa niya.
Mabuti, sabi naman nila. Hayon at dumarating si Rachel, ang anak niyang dalaga. Kasama niya ang kawan ng kanyang ama. Maaga pa naman, sabi ni Jacob, bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong? Aba, hindi maaari, sagot ng mga pastol. Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon, saka pa lamang kami maaaring magpainom. Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Rachel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Rachel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos, nilapitan niya ang dalaga at hinagkan, napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca. Patakbong umuwi si Rachel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila. Nang may salaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. At doon na siya tumira sa loob ng 1 buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad, magkano bang dapat kong isweldo sa iyo? Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Rachel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Rachel. Nabighani si Jacob kay Rachel, kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Rachel. Sinabi ni Laban, mas gusto ko ngang ikaw ang mapang-asawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na. 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasa kanya si Rachel, ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak. Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah, sa halip na si Rachel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpah. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Rachel, hindi po ba? Sumagot si Laban, hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Rachel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa. Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Rachel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban kay Rachel ang alipin nitong si Bilhah. Sa wakas, naangkin ni Jacob si Rachel, mas mahal niya ito kaysa kay Leah. Kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si Rachel ay baog. Lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Kaya't Ruben ang ipinangalan niya rito. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ni Yahweh, dahil narinig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa. Kaya't tinawag naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, lalo akong mapapalapit sa aking asawa, sapagkat 3 lalaki na ang aming anak. At tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayoy pupurihin ko si Yahweh. Kaya't tinawag niya itong Judah. Pagkatapos nooy hindi na siya nagkaanak. Naingat si Rachel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. Nagalit si Jacob at sinabi kay Rachel, bakit, Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak? Kaya't sinabi ni Rachel, kung gayon, sipinin mo ang alipin kong si Bilhah upang magkaanak ako sa pamamagitan niya.
At pinasiping niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha. Nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. Panig sa akin ang hatol ng Diyos, sabi ni Rachel. Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki. Kaya Dan ang ipinangalan niya rito. Muling nagdalang tao si Bilha at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Rachel, naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay. Kaya, tinawag niyang Neftali ang bata. Nang mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya nangganganak, ibinigay naman niya kay Jacob si Zilpah, at nagkaanak ito ng lalaki. Mapalad ako, sabi ni Leah, kaya, Gad ang ipapangalan ko sa kanya. Si Zilpah ay muling nagdalang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Leah, masayang masaya ako. Masaya ang itatawag sa akin ng mga babae. Kaya tinawag niyang Asher ang bata. Anihan na noon ng trigo. Samantalang naglalakad sa kaparangan, si Ruben ay nakakita ng bunga ng mandragora at dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mandragorang dala ng iyong anak, pakiusap ni Rachel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba nasisiyahang nakuha mo ang aking asawa, at ngayoy gusto mo pang kunin pati mandragora ng aking anak. Sinabi ni Rachel, bigyan mo ako ng mandragora, sa iyo na si Jacob ngayong gabi. Gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan. Sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa akin kasisiping ngayong gabi, si Rachel ay binigyan ko ng mandragorang dala ng aking anak para sa karapatang ito. Nagsiping nga sila ng gabing iyon, at dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Kaya't sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin, at pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak. Muling nagdalang tao si Leah, at ito ang pang-anim niyang anak. Kaya't ang sabi niya, napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos. Ngayoy pahahalagahan na ako ng aking asawa, sapagkat anim na ang aming anak. Ang anak niyang ito'y tinawag naman niyang Zebulun. Di nagtagal, nagkaanak naman siya ng babae, at ito'y tinawag niyang Dina. Sa wakas, nahabag din ang Diyos kay Rachel at dininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya't sinabi niya, tinubos din ako ng Diyos sa aking kahihiyan at niluob na ako'y magkaanak. At tinawag niyang Jose ang kanyang anak sapagkat sinabi niyang, sana'y bigyan ako ni Yahweh ng isa pa. Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po na may sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila. Sinabi ni Laban, kung mamarapatin mo ito ang sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita. Sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Kaya, dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi ko po kailangang ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan, kung sisang-ayon kayo sa isang kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim, gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin, at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi, masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Mabuti, iyan ang ating gagawin, tugon ni Laban. Ngunit ng araw ring iyon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi maging barako o inahin, gayon din ang mga tupang itim at ito'y pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki.
Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at silang mag-aama ay lumayo ng may 3 araw na paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano, at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganoong pagkakataon nag-aasawahan ang mga hayop. Napaglihiyan ng mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya inihahalo sa kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-aasawahan ay hindi malulusog. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop samantalang ang kay Laban ay hindi. Kaya't lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alaipin, at mga kamelyo at asno. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Pinasabihan ni Jacob si Rachel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama, hindi na tulad ng dati. Subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nangganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasaakan ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing, silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito, umuwi ka na sa iyong lupang sinilangan. Sinabi naman ni Rachel at Leah, wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan na ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami, at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya, ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat naggugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Rachel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tulda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo, hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead, dala ang lahat niyang ari-arian. Makaraan ang 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tulda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tulda si Laban sa kaburulang iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, bakit mo ako nilinlang at itinakast mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag?
Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana'y inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamburin at alpa. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan, ngunit hindi ko iyon gagawin sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka nang umuwi sa inyo. Subalit bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob, natakot po ako na baka hindi ninyo pasamayan sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang inyong mga Diyos sa sinuman sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang neretong mga kamag-anak natin, tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Hinalughog ni Laban ang tulda ni Jacob, ang kay Leah, at gayon din ang sa dalawang aliping babae, ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tulda ni Raquel, ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuang nasa likod ng kamelyo at iyon ay kanyang inuupuan. Hinalughog na mabuti ni Laban ang buong tulda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, huwag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan ninyo'y hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y mayroon ngayon. Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Nagalit ng gusto si Jacob at tinanong niya si Laban, ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at gayon na lamang ang paghahalughog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sinuman sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama, patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing, at ni isang tupang barako sa kawan ninyo'y di ko pinangahasang kainin. Kung may tupang sinayla ng mababangis na hayop, hindi ko na ipinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad, pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw, at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae, at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya kagabi pinagsabihan niya kayo. Sinabi ni Laban kay Jacob, ang lahat ng dala mo'y akin, aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti gumawa tayo ng kasunduan. Magbunton tayo ng bato na siyang magpapaalaala ng ating kasunduan. Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos, kumain sila sa tabi ng banton ng mga bato. Ito'y tinawag ni Laban na Jegar sa Haduta, at Galed naman ang itinawag doon ni Jacob, sapagkat sinabi ni Laban, ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa. Tinawag ding Mispa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, bantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo'y magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak, o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan. Pagkatapos, sinabi pa ni Laban, narito sa pagitan natin ang mga batong ibinunton ko, at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hanggan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin. At sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama niyang si Isaac ay sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito.
Pagkatapos, nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok. Nagsulos-salos sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwi na si Laban matapos hagkan ang kanyang mga anak at mga apo. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sagong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Kaya't pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan pati mga hayop upang, kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak, at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod, ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita na mipatayin niya kami pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro, at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay ipinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay, lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mo, ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo ring kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraay patatawarin siya ni Esau, kung sila'y magtagpo, dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito'y nauna sa kanya, nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madidaig si Jacob, hinampos niya ito sa balakang at ang buto nito'y nilansad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki, at binasbasa niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Tunil ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na. Lumakad.
Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Natano ni Jacob na dumarating si Esau kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya't pinasama niya ang mga bata sa kani-kanilang ina. Nasa unahan ng 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak, kasunod si Leah at ang kanyang mga anak, at sa hulihan si Rachel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Nag-iyakan ang magkapatid. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. Nagsilapot ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod, sumunod si Leah at ang kasamang mga bata, at sa katapos-tapusay si Jose at si Rachel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Ano naman ang mga kawan na nasalubong ko? Tanong ni Esau. Iyon ay mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko. Sa iyo na lang iyan. Sinabi ni Jacob, hindi. Para sa iyo talaga ang mga iyan, tanggapin mo na kung talagang ako'y pinapatawad mo. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na ring nakita ang Diyos. Kaya, tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ang Diyos, hindi ako kinapos sa anumang bagay. At hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Sige, umalis na tayo, at ako na ang mauuna sa inyo, sabi ni Esau. Sinabi ni Jacob, ang mga bata'y mahina pa. Inaalaala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung tayo'y magmadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na at kami susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata, at mag-aabot din tayo sa Ser. Kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko, sabi ni Esau. Hindi na kailangan. Labis-labis na ang iyong kagandahang loob sa akin, sabi naman ni Jacob. Nang araw na iyon ay umuna na si Esau papuntang Ser. Pumunta naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang tuldang tirahan at kulungan ng mga hayop. Kaya, tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tulda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tulda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan ay si El ang Diyos ng Israel. Minsan, si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan sa lupaing iyon. Nakita siya ni Shechem, anak na binata ni Hamor na isang Hivita at pinuno sa lupaing iyon. Sa pilitan siyang isinama nito at ginahasa. Ngunit napamahal na ng husto kay Shechem si Dina at sinikap niyang suyuin ito. Sinabi ni Shechem sa kanyang ama na lakaring mapang-asawa niya ang dalaga. Nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak, ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan. Nabigla sila nang mabalitaan ang nangyari sa kapatid, at gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Shechem. Ito'y itinuring nilang isang paglapastangan sa buong angkan ni Jacob. Sinabi ni Hamor, yaman din lamang na iniibig ni Shechem si Dina, bakit hindi pa natin sila ipakasal? Magkaisa na tayo, hayaan nating mapang-asawa ng aming mga binata ang inyong mga dalaga, at ng aming mga dalaga ang inyong mga binata. Sa gayo'y maaari na kayong manatili dito sa aming lupain. Maaari kayong tumira kung saan ninyo gusto, maaari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Nakiusap ding mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dina.
Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin, at humiling naman kayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang duty na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo, makasal lamang kami. Dahil sa paglapastangan kay Dina, mapanlin lang ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Jacob sa mag-amang Hamor at Shichem. Sinabi nila, malaking kahihiyan namin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan ninyo ay magpapatuli. Pagkatapos, maaari na ninyong mapang-asawa ang aming mga dalaga at ang inyo na may mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama. Kung di kayo sasang-ayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Pumayag naman ang mag-amang Hamor at Shichem. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shichem kay Dina. Si Shichem ay iginagalang ng lahat sa kanilang sambahayan. Sa may pintuan ng lungsod, tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shichem. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin, maluwang din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan ay mapapasa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa panukalang ito ang mga lalaki, at silang lahat ay nagpatuli. Nang ikatlong araw na matindi pa ang kirot ng sugat ng mga tinuli, kinuha ni Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina, ang kanilang tabak at pinagpapatay ang mga lalaki roon na walang kamalay-malay. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Shichem, at itinakas si Dina. Pagkatapos ng pagpatay sinamsam naman ng ibang mga anak ni Jacob ang mahahalagang ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa panghahalay sa kanilang kapatid na babae. Sinamsam nila pati mga kawan, mga baka, mga asno at lahat ng mapapakinabangan sa bayan at sa bukid. Dinala nilang lahat ang mga kayamanan, banihag ang mga babae at mga bata, at walang itinirang anuman. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian ako ng mga Kananiyo at Peresa. Kapag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol. Maaari nilang lipulin ang aking sambahayan. Ngunit sila'y sumagot, hindi po kami makakapayag na ituring na isang masamang babae ang aming kapatid. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyos ang taglay ninyo, maglinis kayo ng inyong katawan, at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito'y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shichem. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng altar at tinawag niyang El Bethel ang lugar na iyon, sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah, ang nag-alaga kay Rebecca, at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Bethel. At ang dakong iyo'y tinawag na Roble ng Pagluha. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi at sa kanila'y may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa.
Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon. Umalis sila sa Bethel. Nang sila'y malapit na sa Ephrata, naramdaman ni Rachel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, "Huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo." Nasa bingit na siya ng kamatayan, at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Benoni, ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Namatay si Rachel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Ephrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Rachel. Nagpatuloy ng paglalakbay si Israel at nagkampo sa kabilang panig ng tore ng Eder. Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. 12 ang mga anak na lalaki ni Jacob, kay Leah. Ang naging anak niya'y sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar at Zebulun, kay Rachel, si Jose at si Benjamin, kay Bilha na alipin ni Rachel, si Dan at si Naphtali, kay Zilpah naman na alipin ni Leah, ang naging anak niya'y sina Gad at Asher. Sa Mesopotamia ipinanganak ang lahat ng ito. Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na tinatawag ding lungsod ng Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya'y inilibing nina Esau at Jacob.